handa na rin upang umalis sa trabaho. Nagkataon na pareho silang naghihintay ng elevator ng sabay. Sumakay si Jennifer mula sa ika-49 na palapag at sumunod naman si Guy sa ika-42. Agad na nakipag-usap si Guy kay Jennifer at nagbiro. Sumagot naman si Jennifer ngunit tila hindi interesado na makipag-usap. Ipinakita ni Guy ang isang ukit sa dingding nang biglang huminto ang elevator. Sinubukan ni Guy ang mga susi at ang alarm button, ngunit walang gumagana kahit na mukhang may kuryente pa rin ang elevator. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi rin ito gumana. Sinubukan nilang kumaway sa gumaganang kamera, ngunit wala pa ring sumasagot sa kanilang mga tawag. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil wala ring signal ang kanilang mga telepono dahil nasa 4 na palapag sa ilalim ng lupa ang elevator. Nagtataka si Jennifer kung nasaan ang security ng gusali habang nag-aalala na baka hindi na siya makasakay sa kanyang flight. 15 minuto ang lumipas, sinubukan nilang humingi ng tulong at kumatok ng malakas sa pinto, ngunit wala pa ring nakakarinig sa kanila. Naisip ni Guy na baka may escape hatch sa itaas, kaya awkward na umakyat si Jennifer sa kanyang mga balikat para tingnan ang kisame ng elevator. Nasugatan ng kaunti ang kamay ni Jennifer habang kumakatok, kaya ibinaba siya ni Guy. Isang oras ang lumipas at na-realize ni Jennifer na hindi na siya aabot sa kanyang flight kahit na nagbibiro si Guy upang pag-aanin ang sitwasyon. Napamura na lang si Jennifer sa lahat ng bagay at tao. Sa wakas, nagpakilala sila sa isa't isa at ipinagpatuloy ang biroan na sinimula ni Guy noong sumakay siya sa elevator. Dahil walang dalang tubig si Jennifer sa kanyang thermos, inalok siya ni Guy ng tubig mula sa kanyang bote. Nagbiro pa sila na baka mas magandang buksan na lang nila ang bote ng alak na dala ni Guy. Pareho nilang napagtanto na may mga bottle openers sila sa kanilang mga bag at natawa sila tungkol dito. Hindi nila binuksan ang alak pero tinanggap ni Jennifer ang tubig ni Guy bilang pampalubag loob dahil wala silang tunay na pagkain. Binigyan ni Jennifer si Guy ng ilang candy. Gayunpaman, sinabi niya na mas mabuti sigurong tipirin ang kanilang pagkain dahil baka maipit sila sa elevator hanggang Martes. 4 na oras ang lumipas, naramdaman ni Jennifer ang matinding pangangailangan na umihi. Pilit niyang pinipigilan dahil nahihiya siyang gawin ito sa harap ni Guy. Sinabi ni Guy na maaari siyang umihi sa isang sulok gamit ang kanyang coat bilang panangga, ngunit tumanggi si Jennifer. Iminungkahi ni Guy na gamitin na lamang ni Jennifer ang kanyang thermos. Pinilit niya si Guy na ipikit ang kanyang mga mata at takpan ang kanyang mga tenga. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang kumanta si Guy at sa wakas ay nagawa na rin ni Jennifer ang kailangan niyang gawin. Pagkatapos nito, nagdagdag siya ng isang guhit sa dingding ng elevator. Ilang sandali pa, naglaro sila ng isang laro at nagsimula ng pag-usapan ang mas personal na mga bagay. Sinabi ni Guy na wala siyang inaasahan na maghahanap sa kanya dahil masyado siyang abala sa trabaho. Sagot naman ni Jennifer na pareho sila. Ikinwento niya na gusto niyang sorpresahin ang isang tao sa New York, pero malamang ay ayaw din ito na pumunta siya. Napagtanto ni Guy na oras na siguro para buksan nila ang bote ng alak at iniabot ito kay Jennifer. Nag-toast sila para sa katotohanang buhay pa sila. Makalipas ang ilang oras, abala na sila sa pagguhit ng mga larawan ng isa't isa at nagiging mas malapit. Inamin ni Guy na nakita na niya si Jennifer noon sa gusali ng opisina, ngunit hindi niya ito sinabi agad dahil ayaw niyang magtunog parang stalker at baka maasiwa siya. Sa halip na magalit, natawa pa si Jennifer sa sinabi ni Guy. Natapos nila ang kanilang mga guhit at ipinakita ang mga ito sa isa't isa. Ang larawan ni Jennifer para kay Guy ay nakakatawa, samantalang ang kay Guy naman ay mas seryoso. Humingi ng paumanhin si Jennifer at kinuhaan ng litrato ang drawing, sabay sabi na gagawin niya itong profile picture kapag nakaligtas sila. Sunod, nag-usap sila tungkol sa pagkain. Dahil pareho silang gutom, hiniling ni Jennifer kay Guy na magpalit ng paksa. Nagbanggit si Guy ng iba't ibang mga paksa, at pinili ni Jennifer na pag-usapan ng paggawa ng pag-ibig. Tumayo siya, inion ang camera, at tinanong si Guy kung saan ang pinakamarumi o kakaibang lugar na nakipagniig siya. Medyo nahihiya si Guy, kaya inuna ni Jennifer ang kwento niya. Ikinwento niya ang isang karanasan niya kasama ang dating nobyo noong nasa kolehiyo pa siya. Ikinwento ni Jennifer ang panahon kung kailan sila ng dati niyang kasintahan ay nagtalik sa loob ng isang library. Nang si Guy naman ang tinanong, sinabi niyang hindi niya kayang magbahagi ng kwento dahil pakiramdam niya, wala siyang kwentong kasing interesante. Sinabi ni Jennifer na mag-imbento na lang siya. Nagkwento si Guy tungkol sa isang hot girl na gusto siyang makasama sa isang work picnic. Sinabi niya na pareho silang nolicing, sumakay sa kotse, at nagsimulang maghubad ang babae habang nagmamaneho siya. Biglang naging alanganin at hindi komportable si Guy habang ikinukwento ito, sabay aminin na na-arouse siya at napilitang tumigil sa pagmamaneho. Humingi siya tungkol sa kanyang sarili, nagsinungaling siya tungkol sa kung saan siya nagtatrabaho at pati na rin ang pangalan niya. Ipinakita niya kay Jennifer ang mga security photos na kuha niya gamit ang kanyang telepono, kasama na ang mga oras at petsa ng mga pagkakataon kung kailan siya nandoon. May video pa siya ng pagpasok ni Jennifer sa elevator ng gabing iyon.
Natakot si Jennifer, sinabi ni Guy na siya pala ang security guard ng gusali at nagalit siya habang ipinaliliwanag na hindi siya binibigyan ng pansin ng mga tao, wala man lang nakakapansin sa kanya kahit na nagtatrabaho siya sa front desk, akala niya, mas kilala pa siya ni Guy kaysa sa kanyang ex at sinabihan siya nitong siya ang nagplano ng lahat ng nangyari sa gabing iyon. Kinuha ni Guy ang isang susi at binuksan ang elevator, hindi makapaniwala si Jennifer sa ginawa sa kanya ni Guy at nagsabi na tatawag siya ng pulis at ipapahulog siya sa bilangguan, hindi nagustuhan ni Guy ang sinabi ni Jennifer, kaya hinawakan siya at nagsimula silang maglaban, habang lumalaban, natama ni Jennifer ang susi ng elevator gamit ang mga paa, at nabasag ito. Nagpatuloy ang kanilang laban at tinamaan ni Jennifer si Guy gamit ang sapatos niya, kaya nawalan ito ng malay. Natakot si Jennifer na baka napatay niya si Guy, kaya nilapitan niya ito upang tiyakin, bigla na lang itong tumalon at tinulak siya pabagsak. Pareho silang nawalan ng malay sa loob ng elevator. Makalipas ang ilang oras, nagising si Jennifer at nakita niyang gising na si Guy. Tinanong siya ni Jennifer kung bakit niya ito ginawa. Ipinaliwanag ni Guy na gusto niyang ilayo siya sa lahat ng bagay upang magkaroon sila ng koneksyon sa isa't isa bilang mga tao. Sinabi niyang hindi lang sila nagkaroon ng isang date, kundi isang buong relasyon sa loob ng weekend na naipit sila sa elevator. Naisip ni Jennifer na hindi makakalusot si Guy dahil tiyak na may darating na magliligtas sa kanila, ngunit nalaman niyang kinuha ni Guy ang lahat ng shift sa weekend na iyon, at ang dalawa pang security guard ay hindi darating hanggang matapos ang extended weekend sa Martes. Tinanong ni Jennifer kung ano ang balak ni Guy, at sinabi nitong mas pipiliin niyang patayin siya kaysa bumalik sa kulungan. Sinabi niyang hindi niya pinilit si Jennifer na gawin ang kahit anong bagay, ngunit sinabi ni Jennifer na siya ay kinidnap. Dahil dito, nawala sa kontrol si Guy at nagalit. Nang humupa ang kanyang galit, binuksan ni Guy ang regalo na binili ni Jennifer para sa kanyang ex-fiancé. Natagpuan niya ang isang shirt at isang kahon sa bag. Isinuot ni Guy ang shirt at inutusan si Jennifer na buksan ang natitirang regalo. Binuksan ni Jennifer ang kahon at natagpuan ang mga sigar, kasama ang mga kasangkapan tulad ng cigar scissors at lighter. Sinindihan ni Guy ang isang sigar at patuloy na ng uyam kay Jennifer, sinasabing baka nakuha pa niyang ibalik ang ex niya gamit ang magagandang regalo. Sa isang ironic na hirit, binati siya ni Guy ng Happy Valentine's Day. Makaraan ng ilang sandali, humingi ng paumanhin si Guy kay Jennifer dahil sa pagpapakita ng takot sa kanya at tinanong kung maaari silang mag-ayos. Nais niyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon at sinabi na hindi kailangang magmadali sa sagot, kundi pag-isipan ito. Napansin ni Guy ang travel ad na tumatakbo sa elevator at sinabi niyang mukhang masaya ang mga tao sa video. Sinabi niyang balang araw ay dadalhin siya sa resort na nakita nila sa ad. Nakaramdam ng inis si Guy dahil hindi gumagana ang neon light sa elevator, kaya binasag niya ito gamit ang thermos ni Jennifer. Napansin niya na kailangang palitan ng mga ilaw sa ilalim ng mga ceiling panels. Iniisip niyang kaya niyang tanggalin ang panel at makalabas mula doon. Habang binabasag niya ito gamit ang thermos, tumayo si Jennifer sa tabi niya. Hiningi ni Guy ang tulong ni Jennifer para itulak siya pataas na nangangako siyang babalik siya para sa kanya, ngunit iniisip ni Jennifer na mas madali kung siya na lang ang magtulak sa kanya pataas dahil wala siyang sapat na lakas. Nagduda si Guy at inisip na baka hindi siya gusto ni Jennifer bumalik at tatawag siya ng pulis. Sinabi ni Jennifer ang lahat ng gusto niyang marinig at pinaniwala si Guy upang siya ang magtulak sa kanya. Umupo si Jennifer sa mga balikat ni Guy at inabot ang labas ng elevator. Sinabi ni Guy kung saan matatagpuan ang hagdang bakal at ang pinto. Masaya dahil sa wakas ay nakalabas sila. Luminga si Jennifer at ibinigay sa kanya ang middle finger na nagpagalit kay Guy. Habang umaakyat siya sa hagdang bakal, nakakita si Guy ng paraan upang makalabas din. Gumamit siya ng 2 piraso ng damit at ikinonekta ang mga ito, saka inihagis sa beam ng elevator. Habang papalapit na si Jennifer sa pinto, nagsimulang umakyat si Guy. Sinabi ni Guy na mas mabuti pang tumakbo siya dahil ngayon ay mamamatay na siya. Nang halos makarating na si Jennifer sa pinto, narating ni Guy ang level kung saan siya naroroon at sinundan siya. Binuksan ni Jennifer ang pinto at sumigaw ng tulong, ngunit bigla siyang hinawakan ni Guy at inihagis silang dalawa pabalik sa elevator. Pareho silang nawala ng malay. Unang nagising si Jennifer at nakita ang mga fire sprinklers, kaya nag-isip siya ng bagong plano upang makalabas. Sinubukan niyang buhayin ang fire alarms gamit ang isang cigar, ngunit nang hindi niya magawa iyon, nagsimula siya ng isang maliit na apoy habang punong-puno ng usok ang elevator. Nagising si Guy at binigyan siya ni Jennifer ng isang malakas na suntok sa mukha na nagdulot ng pagkabasag ng kanyang ilong. Matagumpay na nakontrol ni Jennifer si Guy gamit ang piraso ng damit. Sinabi ni Guy na hindi gagana ang fire alarm at imbes ay mababasa lang sila at mae-electrocute, nagbanta si Jennifer na sasaktan siya ng seryoso at pinilit siyang umamin sa lahat ng ginawa niya sa kanya. Inon ni Jennifer ang kamera at kinuhanan ang sarili, ipinaliwang kung ano ang alam niya tungkol sa nangyari. Inon din niya ang kamera kay Guy at tinanong siya tungkol sa tunay niyang pangalan.
Sinabi ni Guy na ang pangalan niya ay John Dickens. Inamin ni John na sinadyang eye-stalk sila sa elevator. Siya ang nag-ukit ng guhit sa dingding. Noong Biyernes, ginamit niya ang susi upang patigilin ang elevator habang hindi siya tinitingnan ni Jennifer. Pinilit ni Jennifer na mapilit siya na aminin na ikinokidnap siya. Inamin ni John ang lahat ng ginawa niya, mula sa pagsuntok sa ulo ni Jennifer hanggang sa paghahagis sa kanya sa pader. Tinanong ni Jennifer kung bakit, at sinabi ni John na gusto lang niya ng isang date kay Jennifer. Kung hiningi niya ito ng normal, tiyak na tatanggi siya. Ikinwento ni John kung sino siya bago siya naging security guard. Dati si John ay isang accountant na nagtatrabaho para sa isang malaking kumpanya at isang tunay na hotshot. Sinabi ni John kay Jennifer na ang kwento tungkol sa babae sa kotse ay totoo, ngunit nagbago ito mula sa kung ano ang iniisip niya. Napalampas niya ang isang exit at tumagilid ang kotse sa isang bangin, umalon ang kotse ng 7 beses bago tumigil sa isang puno, patay ang babae sa epekto. Si John ay nakulong lamang ng 6 na buwan dahil may kaya siyang magbayad upang mapanatili ang sarili sa labas ng kulungan. Nang makalabas siya, ang tanging trabaho na makuha niya ay bilang isang security guard. Pagkalipas ng ilang buwan, nais niyang maging siya muli at maramdaman iyon kahit saglit lang. Hindi pa rin maintindihan ni Jennifer kung bakit siya pinili ni John. Sinabi ni John na pinili siya dahil magaling siya. Dumating ang Lunes at patuloy silang nakulong. Isa sa ibang security guards, si Eddie, ay dinala ang kanyang bagong girlfriend sa gusali upang ipakita ang bubong. Pagpasok nila, hinanap ni Eddie si John, at nang hindi niya ito makita, tiningnan niya ang mga security monitors. Doon niya nakita na nakulong sina John at Jennifer sa elevator, at pinukaw silang pareho. Nagmakaawa si Jennifer kay Eddie na tulungan silang makalabas. Sinabi ni Eddie na bababa siya at tutulungan silang makalabas, habang ang kanyang girlfriend naman ay natutulog sa sofa. Pumunta si Eddie sa elevator at binuksan ang mga pinto gamit ang crowbar. Gusto nang lumabas ni Jennifer, pero sinabi ni Eddie na kailangan niyang buksan ng buo ang mga pinto muna at lumayo. Bigla namang inatake siya ni John at pinatulog siya. Sinabi ni John kay Eddie na naroroon siya at binigay ni Eddie ang kanyang mga susi. Sinabi ni John na hindi gumagana at sinabi ni Eddie na aakyat siya upang tulungan sila, pero nahulog siya at alamang may nangyaring kakaiba sa loob ng elevator nang buksan ni John ang elevator at pinutol siya. Pinatulog muli ni John si Jennifer, kinuha siya, at inilagay sa trunk ng sasakyan. Bumalik si John sa gusali, tinanggal ang katawan ni Eddie at ang kanyang mga damit, nilinis niya ang sarili at nagsuot ng uniforme, isinilid ang sigar sa kanyang bulsa. Pagdating niya sa front desk, binura ni John ang lahat ng mga video mula sa mga security cameras. Nagising ang girlfriend ni Eddie at pinatay din siya ni John bago itapon ang katawan sa shaft. Pumunta si John sa sasakyan, kinuha si Jennifer, at dinala siya sa isang liblib na lugar upang iligtas siya. Nagbuhos siya ng gasolina sa isang dumpster bilang paghahanda. Bago buksan ng trunk, sinabi ni John kay Jennifer na gusto pa rin siya at sayang at hindi sila nagkatuluyan. Nagkunwaring patay si Jennifer at nang lumapit si John sa dumpster, pinukpok niya ito sa ulo, pumasok sa sasakyan, at nagsimulang magmaneho. Huminto siya nang makita ang sigar na nasindihan sa tray. Sinimulan niyang ibalik ang sasakyan at binangga si John. Bumaba siya at nakita niyang nasa dumpster si John. Muling sinindihan ni Jennifer ang sigar at naglakad palayo. Pagkatapos ay itinapon ang sindihang dulo sa dumpster. Sinunog si John ng buhay. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang makapanood pa ng mga katulad na video. Salamat sa panunood.